Sinabi ng pong mahal, kasamaan ay layuan, at sala ay pagsisihan. Tayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng unang linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Uling Biyernes para sa buwan ng February. No? At isang araw pa, panibagong buwan na naman tayo. Pangatlong buwan na para sa taong ito. At talagang napakabilis ng araw, napakabilis ng oras na dumadaan na hindi natin namamalayan. Pero mo 2026 na, isang dilat na lang, mamaya niyan, talagang 2030 na. Hindi ko alam kung nandito pa tayo, hindi ko alam kung buhay pa tayo ng 2028, kung makakaboto ka pa ba ng tama o makakaboto ka ulit ng mali. Aabutin pa ba natin ang 2028? Kung paanong marami tayong naririnig, 2026 pa, naghahanda na para sa 2028. Yung 40 araw na paghahanda, hindi natin mapagtuunan ng pansin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maghanda ka na. Diba, ito ang panawagan, Kwaresma na. Sabihin nyo nga ulit, Kwaresma. Baka lang kasi nakakalimutan natin, pumasok na tayo sa tinatawag nating panahon ng Kwaresma. Kapag Kwaresma, 40 araw na paghahanda para nang sa ganon, mas maintindihan natin
ang gagawing pagpapakasakin, pagkamatay at muling pagkabuhay ng poong Jesus Nazareno. Paghahanda, pinaghahanda tayo. Kaya magandang mapagnilayan natin sa panahong ito ng ating paghahanda, parang magkaroon tayo ng self-evaluation. Kamusta ba ako bilang deboto? Bilang nagdidebosyon sa poong Nazareno na marami sa inyo talagang bumabiyahe, makapunta lang dito, lalo na kapag Biyernes. Ilang oras, ilang traffic ang dadaanan sa panahon ngayon, medyo mas umiinit, pero pinagtsatsagaan, pinagtitiisan. Pero baka lang nakakalimutan natin yung panawagan sa atin. Kaya magandang sinusuri natin mabuti ang ating sarili bilang mga deboto ng Nazareno. Saan ba tayo papunta? Tayo ba nag-i-improve? Tayo ba ay mas nagiging mabuti? O tayo ay mas nagiging masama? Kung babalikan ninyo, halimbawa lang po, hindi pa kayo deboto, hindi pa kayo nagpupunta dito sa Quiapo, hindi pa kayo nagdidebosyon sa Nazareno, baka mamaya mas mabuting tao ka pa nun. Sa tingin niyo po. Pero meron din naman na dating masama, gumagawa ng masama, maraming kabulastugang pinaggagawa, pero nung makarating ka dito sa simbahan ng Quiapo, unti-unti nagbabago, unti-unti mas nagiging mabuti ka. So nasaan tayo dyan? Kasi ang sabi sa unang pagbasa, ang isang taong masama, kapag naging mabuti, nagpakabuti, mabubuhay siya. Kahit ano pang kasalanan ng nagawa niya, kahit ano pang naging buhay niya noon, pero kung nagpakabuti, mabubuhay siya. Pero kung naging mabuti tayo, tapos biglang isang araw natukso tayo, mas pinili nating mabuhay sa kasamaan, sa kasalanan, nasayang lahat ng effort natin dahil sabi sa unang pagbasa, ikamamatay natin. Kaya nga minsan po, pinapaalalahanan namin yung mga naglilingkod sa simbahan. Dati nagsisimba lang yan. Tahimik ang buhay niyan. Pero nung pumasok, naging kabahagi ng mga organisasyon, yan, doon natutong makipagchismisan, doon natutong manira, doon natutong makiapid, pumatol sa may asawa, kung kailan naging lingkod ng simbahan. Marami din sa mga politiko natin, dati malinaw, malinis ang intensyon, mabuti, tumutulong, kahit wala pa sa posisyon, tumutulong, nagkakawang gawa. Kung kailan nandoon na, doon natutong makisangkot sa anomalya. So, saan ba tayo papunta? Aware ba tayo sa nangyayari sa ating mga sariling? Kung tayo ba'y mas nagiging mabuti o tayo ay mas nagiging masama? Baka lang kasi, baka mamaya, wala akong pakialam, Father. Kung wala kang pakialam, pues, ngayon pinapaalala sa atin, may kalalagyan tayo. Kasi responsibilidad natin, malaking responsibilidad na ipinapaalala ng poong Nazareno sa ating unang pagbasa kung paano sa ebanghelyo natin na ipinapaliwanag niya ang utos tungkol sa huwag kang papatay. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang papatay. Di ba? Utos yan. Ikapitong utos ng Diyos, huwag kang papatay. Kaya dati, pinagninilayan ko rin mabuti. Tama ba yun? Kasi parang tuwan-tuwa tayo nung marinig. Kasi talagang gigil na tayo dahil sa mga nakawan sa gobyerno, At medyo nahulog din tayo sa tukso na parang hinangad natin, mamatay na lahat ng mga magnanakaw. Sumisigaw tayo. Oops, teka lang. Ano ang sabi ng Nazareno?
huwag kang papatay. Isip pa lang, against na sa commandment na huwag kang papatay. Pero hindi natin sinasabi na wala tayong pakialam, magnakaw kayo, bahala kayo dyan, maghirap kami, bahala kayo dyan. Hindi. Kasi lahat tayo ay mayroong responsibilidad sa bawat isa. Kaya nga sabi ni Kristo, kapag nalaman mo, tandaan niyo po ha, kapag nalaman mo na mayroong sama ng loob sa iyo, ibig sabihin, may nagawa kang hindi maganda, ikaw mismo ang lalapit, ikaw mismo ang magsosorry, ikaw mismo ang dapat gumawa ng paraan para kayo magkasundo o para manumbalik ang inyong ugnayan. Responsibilidad mo yan. Kapag nalaman mo, malinaw naman po, no? Sinasabi ng Nazareno, kapag nalaman mo na may sama ng loob sa iyo, ang isang tao o ang kapatid mo, makipag-ayos ka na habang maaga. Ayusin na. Yan ang problema sa atin ngayon, no? Ang pamantayan ng mundo ang ating sinusunod. Literal, kapag hindi okay ang pamilya, kapag hindi okay ang magkapatid, saan inaayos? Sa korte. Hindi ba kayang tayo lang? Hindi ba kayang kayo lang pag-usapan ninyo? Bakit kailangan umabot sa korte? Bakit kailangan ni social media? Bakit kailangan mag-press con? Kaya tuloy, imbis na maayos, nagugulo lalo. Ang gulo-gulo na ng mundo. Dadagdag pa ba tayo? Ang panawag, sa dami-dami ng deboto ng poong Nazareno, nasaan? Bakit tayo mismo may samaan ng loob sa isa't isa? Bakit tayo mismo pasimuno sa mga away-away? Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, may kalalagyan ka. Lahat tayo may kalalagyan. Sana ang kalagyan natin maayos. Pero kung hindi, ay talagang totoo, may kalalagyan tayo. Doon tayo sa impyerno malalagay kapag hindi natin inayos ang ating mga buhay, kapag hindi natin inayos ang mga desisyon natin sa buhay. Kaya nawa, sa loob ng 40 araw na ito, mapagnilayan natin, piruin mo, no? Sa kabutihang loob ng Diyos, binibigyan tayo ng 40 araw, ihanda ang ating mga sarili, i-evaluate natin, nang sa ganon, makalapit tayo sa pinaka nasasaktan nating kapatid. Walang iba kundi ang Nazareno mismo. Kung may nagawa tayong mali, kung may nagawa tayong kasalanan, habang may oras pa, lumapit na tayo, mag-sorry tayo sa Nazareno, makipagkasundo tayo sa Nazareno. Amen?